Ito yung tatlong entries na kailangan mong malaman kung ikaw ay magte-trade gamit ang smart money concept. So, ang unang entry na ituturo ko sa inyo, kunwari, yung price natin nag-top na sa zone natin ng higher time frame. So, pupunta na tayo ngayon sa lower time frame kasi doon tayo maghahanap ng confirmation entries. So, ang unang titingnan nyo, pag nagkaroon na ng change of character. Okay. Pagdating sa lower time frame, ang unang pullback, yan yung change of character. Pangalawa, pag nag-form siya ng zone dito at meron siyang inducement, pwede ka nang umentry dyan. So, yan yung unang entry, no? Kasi ang smart money ay based sa liquidity. So, dapat mayroon tayong inducement, parang yung ginagawa natin sa higher time frame. So, pag may order block dito na unmitigated pa yung imbalance, so pwede tayo umentry dyan. So yan yung unang entry. Pangalawa, pag yung price ay bumalik kasi na-take out niya na yung liquidity dito eh. So, meron kang liquidity grab dyan. And then, nag-break siya ng structure. So, nag-break siya ng structure below. Ngayon, kung yung price ay bumalik dito, yan, pwede nyo rin pasukin yan. Kung magpo-form siya dito ng order block. May liquidity or may inducement man o wala. So, yan yung pangalawa. And syempre, ang target nyo, yung swing low. Yun yung target natin. Kasi bearish ang bias natin dito. Ang pangatlong entry na ituturo ko sa inyo, pag nagkaroon na ng sweep. Okay, ano ba yung sweep? So, yung price dito, magiging valid lang yung sweep pag yung um, price ay nag-close doon sa wick. Okay? Kasi, kunwari, itong candle na to, nag-close siya dyan. Ayan yung body. So, hindi yan sweep. Okay? Ang sweep na ibig sabihin dito is, pag nag-close siya doon sa wick. Ayan. Ang ibig sabihin kasi nito ay sign na to ng reversal. And pangalawa, dapat meron ka pang change of character. So, pag nakita mo na to sa chart, ito na yung pangatlong entry. Kunin mo tong zone, and then pasok ka na dyan, no? Stop loss above dun sa wick. Yan, depende kasi may mga spread pa yan. And then, syempre, yung target dun sa swing low since bearish yung bias. Ang unang example natin para sa entries ay, eto, nandito ako ngayon sa GBP USD and yung higher time frame po ay 4 hours. So, pipili ako ng lower time frame between 15 minutes or 5 minutes. So, kadalasan 15 minutes. Ayan. Yun yung magiging lower time frame ko. So, i-analyze muna natin. Yung market structure ko ay bearish since nagkaroon siya ng break of structure dito. And then, yung mga inducement ko, ito yung mga liquidity. And ang unang hahanapin ko nga dyan, sabi ko, yung unang order block doon sa taas ng liquidity kasi bearish tayo. No? So, yung unang order block, ito yon. Kaya lang, titingnan natin yung price, hindi niya ni-respect, ano? Binutas pa niya. So, ang pangalawang titingnan ko is yung extreme order block. So, ang extreme order block natin ay nandito. So, since nag-top na yung price dun sa zone na yon, dun sa order block, and mayroon siyang imbalance, so, titingin na ako sa 15 minutes dun sa lower time frame. Okay, andito na tayo sa 15-minute time frame or sa lower time frame natin. So, ang unang hahanapin natin is change of character. So, ang change of character natin is nandito. Yan yung change of character. Okay. So, ang pangalawang hahanapin ko naman, dahil nagkaroon na siya ng change of character, is yung order block at saka inducement. Okay? So, dito, um, ito kasi hindi ko pwedeng sabihin na inducement yan. Kasi, itong candle na yan ay nandito sa master candle. So, inside bar siya, no? So, hindi yan pwede. Ngayon, magantay pa ako ng price. Okay. So, dito, since bumaba na siya, ang magiging inducement ko ngayon ay ito. Tapos, merong order block dito sa taas. So, pwede natin pasukin yan sa lower time frame. So, ang set natin ng is short doon sa actually dapat dito kasi doon sa taas wala nang imbalance. Ayan, so mitigated na. So, kadalasan ako kinukuha ko dito. Yan. Tapos yung stop loss ko above ng zone syempre kasi meron pa yung spread. Okay?
ang first TP na kukunin ko ay yung low lang nito. Ito. So, yan yung first TP. Pangalawa, yung second TP ko, doon na sa extreme. No? Extreme. Yung swing low. Ayan. So, ang ginagawa ko, pag na-hit niya na yung TP1, kasi na-hit niya na around dito, i-break even ko na yan. So, wala na akong risk. Then, aantayin ko na lang, ma-hit niya yung target. Okay? So, in this case, yun, na-hit naman yan. No? Okay. So, ito ay, kung titingnan naman natin yung duration, kasi nasa 4-hour time frame ako, so matagal talaga to. Okay, so bago niya na-hit, umabot ng 10 days and 21 hours. So, halos 11 days din, no? So, pero okay lang kasi, kung titingnan mo, halos 9, ano na to eh, halos 9 hour na to, no? Risk-reward ratio is 9 hour. Okay, so tingin pa tayo ng ibang opportunities para maka-entry. So, dahil nga nakuha niya na dito yung inducement, pag binasag niya to, itong TP, dito sa may target ng TP1 natin, ito yung magiging break of structure below. So, pwede pa ba ako maka-entry dyan? Siyempre, pwede pa. No? Okay, ang entry sana natin dito, kung tutusin, itong order block dito. Okay, kaya lang hindi niya na inabot eh. Pero dahil na take out niya na yung inducement dito, ito kasi yung inducement. Okay. So, ito yung isang topic na medyo advanced na, no? Kasi pagdating kasi sa smart money, sabi ko nga, lahat 'yan ay based sa liquidity. So, pag na-take out niya na yung liquidity, hindi niya na kailangan mag-tap doon sa zone kasi wala na siyang kailangan balikan doon, no? Pag nakuha niya na yung liquidity, pupunta na siya doon sa direksyon na gusto niya. So, kung sakali ito is makita nyo to, so pwede kang umentry dyan, and then stop loss mo above doon sa may high na yon, and then yung first TP syempre is nandito, no? So, pwede kang mag-break even dyan or pwede mo rin ibaba hanggang doon sa ilalim sa swing low nung 4 hour structure. Yan. Okay, another example para sa USD JPY 4-hour time frame. Then, nag-top na yung price dun sa zone natin. So, pupunta na tayo sa 15 minutes sa lower time frame. Ayan. So, i-analyze natin kung ano yung nangyari after mag-top ng price dun sa zone. So, ang unang pullback is your change of character. So, nandito siya. Ito yung change of character. And dahil yung mga liquidities dito, kasi may mga equal lows dyan, is na-take out niya pero sa body nag-close. Ayan, no? Sa body nag-close, hindi siya na-sweep. Okay? So, pag hindi siya nag-sweep, kailangan hanapin natin yung inducement at saka yung order block. So, dito, walang order block, walang inducement. Dito meron na. No? So, ito yung magiging inducement. Ito naman yung order block natin. So, kung umentry ka dyan, okay, minus 1 hour na tayo. Okay? Kasi, ang ginawa ni Price is bumaba pa siya, no? So, tinake out pa niya yung low dito. So, marireset ngayon yung paghanap natin ng entry. Okay. So, after ma-take out niya tong low, bumaba pa uli siya. Ayan, no? So, dito, nagkaroon na ng sweep kasi sa week nag-close. Okay? So, nagkaroon ng sweep. Tingnan natin. Okay. Nagkaroon ng sweep. So, pagkatapos ng sweep, kailangan yung hanapin is yung change of character. So, nandito yung change of character natin. So, bakit nandyan? Kasi, kung titingnan ko na maigi, yung mga candles dito ay nakapasok sa candle na to. So, puro mga inside bars yan. So, ito yung valid na change of character. So, nagkaroon naman na ng change of character, pwede na tayo entry kasi nagkaroon ng sweep. Okay? So, na-liquidate niya na kasi. So, papasukin ko siya dito sa may order block na may imbalance. Okay, and then yung stop loss just below yung low, and then yung first TP ko ay nandito. So, kung nag-touch na yung price dyan, pwede ka na mag-break even. So, kung ayaw mo naman, pwede mong i-target pa rin is yung pinaka-high, yung swing high natin. Yan. So, ito yung swing high. So, nasa 5.5 risk-reward ratio pa rin yan. Kung gusto mo pang humanap ng entry, hanap ka naman ngayon ng break of structure.
So, tingnan muna natin kung may na-liquidate na low. So, ito yung na-liquidate na low, no? Itong low na yan. Itong candle na yan. So, after na-liquidate yan, umakyat. Okay, so ito yung magiging next break of structure sa lower time frame. Ayan, break of structure sa lower time frame. So, makaka-entry pa ba ako dyan? Tingin ko hindi na, no? Kasi, wala namang order block na malinis, wala rin tayong imbalance. So, hindi na ako makakapasok dito. And, kung tatanungin nyo ako kung i-entry pa ba ako dito sa area na to, hindi na kasi malayo na siya sa zone. So, ang gusto natin, maghanap tayo ng confirmation entries malapit sa zone. Okay, so commercial muna, no? Baka gusto nyong sumali sa Telegram channel natin. So, free lang naman yan. Pwede nyong hanapin yung link dun sa description sa baba. So, dito, nagpo-post ako ng mga zone. Ayan, katulad nito, USD JPY. May buy bias. And then, may waiting for confirmation na rin, no? So, pag nakahanap ako ng entry, so, pinopost ko rin dito, no? Ayan, so, baka makatulong sa inyo. Sali lang kayo. Free lang naman yan.